speech ni Pangulong Duterte at init nito na alam niya ang limit ng kanyang kapangyarihan bilang presidente ng Pilipinas. Ito yung para bigyan ng assurance yung publiko, especially dun sa nagsasabi na gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para baliwalain ang produkto. Yan process. talaga ang concern na marami. Sinabi talaga yan na respeto niya yung process. And then his stress yung sinasabi niya, real change. Di ba naging mantra niya during his campaign? Pagbabago talaga. Hindi na pagbabago. Sinabi din ni President Duterte na yung tunay na test ng government, hindi daw yung nagkaroon masyado abundance ng mga mayayaman lang. Gusto niya yung pinupush na matagal maramdaman. Administration of the oaths of office. This includes other appointed officials. I state your name. Having been appointed to the position of solemnly swear that I will well and faithfully discharge the best of my ability duties of present and all others that I may hereafter hold under the Republic that I will support and defend the Constitution of the Philippines, that I bear true faith and allegiance to the same, that will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic, and that impose this application upon myself voluntarily, without mental reservation of purpose. So help me God. Congratulations, ladies and Member ng kanyang gabinete. Balikan ko yung sinabi ko kanina yung test of government. Kasi sabi ni President Duterte na dapat hindi lamang yung mga mayayaman lang. Ang yumayaman. Yung mayayaman. Under his governance, gusto niya maipush talaga yung inclusive Oo. growth na matagal na sinasabi ng nakaraang That's true. administrasyon na Excellencies, hindi nga ladies and maramdaman. Please remain seated as the President leaves Rizal. Again, may we request you to remain seated as the President leaves Rizal. At unang marching order niya sa lahat ng mga department heads, cabinet secretaries, lahat ng namumuno sa mga government agency na i-simplify lahat ng mga applications na isasubmit. Para wala masyadong kailangan. Ease of doing business. That's yung push ng President Duterte. At ito na, palabas na ng result ko si President Secretary Honors. Duterte. Oo, kababago ng Malacanang papunta sa Palace o Malacanang Palace Grounds para nga sa military honors. This is to welcome the new President and the right. new Chief, Commander-in-Chief. That's right. So yun nga, first order of business ni President Duterte at natiyakin na lahat ng mga government agencies i-simplify Oo. pag-submit ng mga requirements, all the applications. Diba? Oo. Pumunta sa isang moment. So, napakaraming pirma kailangan, di ba? Hindi Dapat lamang ilan pirma. lang, review nila dapat yun, di ba? Mula sa pagbubukas ng business at iba pang requirements na kailangan mo, ano? Dahil Ayaw kapag na mga talaga. documents. Ayaw na talagang pila. Tingnan natin kung paano gagampanan ng government agencies. Walang Kasi pila. oras, mahalaga ang oras, diba? Time is gold. Nasasayang sa pagpila mo. Kasi nakapila ka ba kahapon tapos hindi pa rin makukuha. Kung gusto mong permit, or licenses. Nasa Naghahanda Palace naman Grounds. ang Malacanang Palace Grounds na nandun yung mga military guards Yan, oo. para i-welcome ang new leadership, ang bagong commander-in-chief Ah. ng Pilipinas, ang 16th President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa. We will troop The 9th.
times. Yan. And this time as president. Presidente na ng Pilipinas. And we're hoping na yung first order of business, sinabi niya during his speech na napakaganda nito. Lalo na kapag na-implement na ito ng mga government leaders. Isa din sa binigyan ni President Duterte, yung mga ongoing contracts na kung ano yung nakasahal sa kontrata, huwag nang pabuhin, huwag na invent ang rules. Diba? Saka yung sinabi niya yung wala nang secrecy. Transparency na. Why? He's pushing for transparency. That's right. Bakit lagi binabago ang kontrata? Kaya natagalan yung mga ginagawa ng mga client. Paano yung mga natatalo sa bidding, pupunta sa court, may question eh. Kaya yung ibang investor, sayang na rin kung sino sa akin. Sa gawing gano'n. Dapat sundin ako ang mga kontrata. At the National Assurance sa international community na his administration will honor ano man ang mga international obligations na meron ng Pilipinas with the previous administration. Pero ngayon pa lang ata, makikita natin na halimbawa yung mga i-review ng mga, let's say, yung mga sa DAR, for example, Department of Agrarian Reform, i-review daw yata lahat ng mga pinagkaloob ng mga lupa, kung tama o hindi. At sinabi rin ni DSWD Secretary Jovita Liwado na she will review yung CCTV program ng Palawan. Why? Kasi marami daw ito, hindi talaga mahirap. Naabuso ito ng local government dahil parang ginagawang beneficiary yung mga butante, boboto sa kanila. Kasi ang dami ko. They want, na yata. DSWD, gusto ng DSWD naman ang lahat ng beneficiary ng CCTV, tunay na mahirap. Sa labas na rin ng Malacanang, ang first family. Nakita natin si Davao City Mayor Inday Sara Duterte, si Baste, si Paulo, at ang girlfriend niya, ni Baste. Kasama nila at kausap nila si President. Erap, Estrada. Erap, ano? Erap pa din. Lakas pa din. Yung mga presidente sa Erap, Estrada siya. President-elect. How young siya? Definitely less than 7 years. Kasi Erap kasi Si is now oldest talaga si Duterte. one of the first. Well, The oldest. may pros and cons sa pagiging matanda. Number one, very seasoned ka na. Siyempre. Very well experienced ka na. With his track record sa Davao City, we'll see kung ano magagawa niya as mayor na ngayon ay presidente na. Ano yung mga changes na sinasabi niya gagawin niya sa bansa. That's right. Yung ba kasama ni Inday, yun yan ang kasama niya. Sa atin. Ano natin? Arvio? Yes. Mga close si si Ina-assist nila Inday siya. Sara, si Erap. Ano? Si Erap now is I think 79 years old. But still active and now as mayor of Manila. Second term, serving his second 3-year term. Happy birthday naman natin. Dumating si Mayor Digo. Simulan yung ano. Forward na mga events or affairs na dito sa Manila area. Paano present si President Duterte at si former President and Mayor of Manila. Hindi kaya magkakaroon ng parang ano rin, exercise sa Davao City. Hindi kaya. Oo na kayo. Kasi yung last time, di ba, good farewell, no? Davao City Hall, di ba? I think magsiselfie yata siya. Inday, asawa niya, and with Erap. Oo. I think Nakakatuwa aalis naman, na ano? yata siya, no? Si Erap. President. Close lang sila, no? Very cautious masyado si Mayor Inday Sara. Sinamahan talaga si former president. Ihahatin talaga. Halos game na yan. Baka meron sila talaga closeness. So, inaabangan na natin yung bibigyan ng full military honors kay President Rodrigo Roa Duterte. This is the first time na experience yung full military.
President, of course. This is to give honor dun sa Pangulo ng Bansa. Meron na welcome yung bagong Commander-in-Chief nila. That's right. For military services, the Philippine Army, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, and the Philippine National Police. With the honors to the new Chief Executive Officer ng ating bansa. Pag sinabi mo full military honors, mukhang mas mahaba ito kasi sa pero wala na. Tapos after this, babalik ulit siya sa Maharlika Hall, sa Rizal Hall. Tama. And then, Para dun sa makain yata, no? Magkakaroon siya ng reception. And then up to o'clock, cabinet cabinet meeting. meeting. And yung reception niya with the It's like, nabaho agad, ano? At ganito talaga yung oras na aktibo siya, sabi nga niya, diba? Ang working hours siya, kanya talaga. It's more of a night person. Late afternoon hanggang Early morning. Sabi nila, ready for an early morning work. So, bumababa na po sa staircase sa Malacanang Palace, President Duterte, patungo ng Malacanang Grounds para sa kanyang full military Every detail. inauguration is making sure na magpapaliwanag. Alam niya kung sino ang mga Parang nagsisilbi protocol officer na Oo. sa mga oras na ito. alam mo sa Malacanang din yan. May mga protocol officers nila. Tapos yung mga guest na tumatanggap ng guest, papakain sa mga guest. Full-time job talaga yun eh. Just to Ibang- make sure iba na talaga. yung bawat Oo. detalye walang Oo. mamiss Oo. at magampanan ito ng Kasi bawat ano yan, merong significance na. Kasi ito yung unang paglalakad ni President Duterte sa Malacanang Grounds bilang Presidente ng Nations. It's being accompanied by the Presidential Security Guard. Of course, nandiyan din nasa gilid na ng kanyang presidential assistant na kapalupana at mag-oversee sa presidential management staff. So Davao City ba? Ano ba? ang position? Executive assistant. So ngayon, ganun pa din. Office of the Mayor. Executive assistant pa rin siya. Yes. And at the same time, binigyan din siya ng cabinet position to oversee the presidential management staff. Dating hinawakan ng anak niya, bagong secretary at si Julia. Isa na lang. Balis.
Bangal. Ah! Una. Ah! Mga kasama, napaabot ang ating mahal na Pangulo, kagalang-galang Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawa natin sa kanya ngayong hapon. Maybe because alam ng mga abogado ng batas. At alam nila paano ito ipapakita. That's right, that's right. And they know how to interpret that. Kaya ako naalala ko naman si Vice President Pilay sa IPP National Convention. Sabi niya, it is now the time to return the presidency to the lawyers. And congratulations, our 16th president is Sa lawyer, but not unfortunately. So, sa mga oras na ito ay naglalakad na si President Duterte ng red carpet mula dyan sa Malacanang grounds. Pabalik na ito, no? Ng, diplomatic reception. oo. Kung hindi ako nagkakamali, pupunta ito ng President's Hall sana. Dito sa President's Hall sana, kung saan tinanggap siya kanina ni dating Pangulo, diba? Dating Pangulo, Benigno Aquino III. Kung saan tinanggap siya kanina doon, doon naman gaganapin yung reception line for the members of the diplomatic corps. Si Mr. Painor, no? Next would be the reception. Guys, pistachios, no?
guards. So, mga oras sila, I guess. I think yung mga guests. Nagda-lunch na yata sila. Baka, like, it's almost quarter to 1. At they're enjoying yung hinanda na menu ng Kuya Mark. Kahit yata sila, may saraw, may spread, no? Gusto rin yata sila. I'm not sure kung umalis, pero hinatid lang yung kanina siya. At they're enjoying yung hinanda na yung food, Local food. yung munggo, yung first maruya. Maruya. So right now, bakit ulit na nga dyan, staircase. Eto, this time, bakit na siya as the president. President of the Kasi Republic. kasi siya lang mag-isa kumakit. Part ito ng tradition ng pag-akit ng presidente na siya lang mag-isa. This is a symbol na yun na. Ito na yung inaangkin na niya yung power niya bilang Pangulo ng Bansa, bilang mamumuno sa opisina ng Malacanang. So, nandito na siya ngayon sa President Sala Hall o President's Hall Sala. Dito niya tatanggapin ang mga members ng reception line o yung members na Miyembro ng 43. 43 lang sila. I'm not mistaken, nasa 59. We have 59 embassies and 2 missions ay yung Republic of China and the European Union. Yes, wala na. So around 61 members of the diplomatic corps. Of course, as head of the Department of Foreign Affairs. Presidential Management Staff, Sa Davao City ba? Ano ba? Executive Assistant, So ngayon, ganun pa din. Office of the Mayor. Executive assistant pa rin siya. Yes. And at the same time, binigyan din siya ng cabinet position to oversee the Presidential Management Staff. Dating hinawakan ng anak niya, Bagong Secretary of Policy, Julia Abdul. Isa na lang. Dalis.
mga kailangan, di ba? Dapat ilan lang, review nila dapat yun, di ba? Mula sa pagbubukas ng business at iba pang requirements na kailangan mo, ano? Dahil Ayaw kapag na mga talaga. documents, Ayaw na talaga ang pila. Tingnan natin kung paano gagampanan ng government agencies. Walang kasi pila. oras, mahalaga ang oras, di ba? Time is gold. Nasa science sa pagpila mo. Kasi nakapila ka maghapon tapos hindi pa rin makukuha. Kung gusto mong permit, no? Or licenses. Nasa Naghahanda palas naman ka. naman ang kanyang policy notes. Nandun mo yung mga military norms Yan, oo. para welcome ang new leadership, ang bagong commander-in-chief ng Pilipinas, ang 16th President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Roa. We will troop The ninth, the lights. Yan. and this time as President. Oo. Presidente na ng Pilipinas. And we're hoping na yung first order of business na sinabi niya during his speech Oh. napakaganda nito, lalo na kapag na-implement na ito ng mga government agencies. Isa din sa binigyan ni President Duterte yung mga ongoing contracts Oo. na kung ano yung nakasahal sa kontrata, huwag nang baguhin, huwag na invent ang rules. Diba? Saka yung sinabi niya yung wala nang secrecy. Transparency na. Transparency. Oo, diba? Is why he's pushing for transparency. That's right. Bakit lagi binabago ang kontrata? Kaya natatagalan yung mga ginagawa ng mga Eh, paano yung mga natatalo sa bidding, pupunta sa court, question eh. Kaya ba, yung ibang investor, sayang na rin yung consider sa akin. Sa gawing gano'n. Dapat sundin na po ang nakalagay sa kontrata. At the National Assurance sa International Community na his administration will honor ano man ang mga international obligations na meron ng Pilipinas with the previous administration. Pero ngayon pa lang ata, makikita natin na halimbawa, yung mga i-review no, ng mga, let's say, yung mga sa DAR, for example, Department of Land Reform, i-review daw yata lahat ng mga ipinagkaloob ng mga lupa, kung tama o hindi. At sinabi din ni DSWD Secretary Jovita Liwalo na she will review yung CCT program ng Kasi Parang. marami daw ito, hindi talaga mahirap. Na abuso ito ng local government dahil parang ginagawang beneficiary yung mga butante boboto sa kanila. Kasi ang dami mo. They want, Na yata. oo, DSWD, gusto ng DSWD na matiyak na ang lahat ng beneficiary ng CCTA tunay na may hirap. Sa labas na rin ng Pamilya. Malacanang, oo, ang first family. Nakita natin si Davao City Mayor Inday Sara Duterte, si Baste, si Paulo, at ang girlfriend niya, ni Baste. Kasama nila at kausap nila, no, si President Erap, Estrada. Erap, ano? Ano rin, ano? Erap pa din. Takas pa din. Yung naging presidente si Erap, Estrada siya. President-elect. How young siya? Definitely less than 7 years. Next So, era kasi si is now. oldest talaga si Duterte. Well, the oldest. may pros and cons sa pagiging matanda. Number one, very seasoned ka na. Siyempre. Very well experienced ka na. With his track record sa Davao City, we'll see kung ano magagawa niya as mayor na ngayon ay presidente na. Ano yung mga changes na sinasabi niya gagawin niya sa bansa. That's right. Yung ba kasama ni Inday, yun yan na kasama niya. Sa ate. Ano, ate? Arvin? Mga close si ano, si Ina-assist nila Inday siya. Sara, si Erap, ano? Si Erap now is I think 79 years old. But still active and now as mayor of Manila. Second term, serving his second 3-year term. Kaya dito naman natin. Dumating si Digo. Para simulan yung ano. Forward na mga events or affairs na dito sa Manila area. Parang present si President Duterte at si former President and Mayor of Manila. Hindi kaya magkakaroon ng parang ano rin, exercise sa Davao City. Hindi kaya. Huli na yun. Kasi yung last time, di ba, bid farewell, no? Davao City Hall.
Inday, asawa niya, and with Arab. Oo. I think Nakakatuwa aalis naman, na ano? yata si, si Erap. President. Close na sila, no? Very, very cautious masyado si Mayor Inday Sara. Sinamahan talaga si, former President. Ihahatin talaga. Halos game na yan. Baka meron sila talaga closeness. So, inaabangan na natin yung magbibigay ng full military honors kay President Rodrigo Roa Duterte. This is the first time na experience yung military As president. As president, of course. This is to give honor dun sa ng bansa. And meron na welcome yung bagong commander-in-chief nila. That's right. For military services, the Philippine Army, the Philippine Navy, the Philippine Air Force, and the Philippine National Police. Give the honors to the new Chief Executive Officer ng ating bansa. Pag sinabi mong full military honors, mukhang mas mahaba ito kasi sa pero wala na. Tapos after this, babalik ulit siya sa Harlem Hall, sa Rizal Hall, tama. And then, Para dun sa kain yata, no? Magkakaroon sila ng reception. Then at 2 o'clock, cabinet. cabinet meeting. And yung reception niya with that. That's right. Nabaho agad. At ganyan talaga yung oras na aktibo siya. Sabi nga niya. Ang working hours yata niya talaga. It's more of a night person. Early morning. For an early morning work. So, bumababa na po sa staircase sa Malacanang Palace si President Duterte. Pagpunta ng Malacanang Palace para sa kanyang full military. Tingnan naman natin ang si Ryan Favor. Every detail. No? Just making sure na magpapalito. Alam niya kung saan siya. Parang nagsisilbi protocol officer Oo. sa mga oras na ito. Alam mo sa malaki ng ganyan eh. May mga protocol officers nila. Tapos may mga guest na tumatanggap ng guest, papakain sa mga guest. Full-time job talaga yun eh. Just to Ibang- make sure iba na talaga. yung bawat Oo. detalye walang Oo. mamiss. Oo. At magampanan ito ng Kasi bawat ano yan, merong significance na. Kasi ito yung unang paglalakad ni President Duterte sa Malacanang grounds bilang Presidente ng National School. It's being accompanied by the Presidential Security Guard. Of course, nandiyan din nasa gilid na ng kanyang presidential assistant. Rodrigo Roa Duterte, ito ang kauna-unahang Oo. speech ni Pangulong Duterte at iginit nito na alam niya ang limit ng kanyang kapangyarihan bilang Presidente ng Pilipinas. Ito yung para bigyan ng assurance yung publiko, especially dun sa nagsasabi na baka gamitin niya ang kanyang kapangyarihan para Baliwalain, maglulublo. yung due process. Yan talaga ang concern na marami. Sinabi talaga yan niya respeto niya yung due process. And then his just yung sinasabi niya, real change. Di ba naging manta niya during his campaign? Pagpapago talaga. Tunay na pagbabago. Sinabi din ni President Duterte na yung tunay na test ng government, hindi daw yung nagkaroon masyado abundance ng mga mayayaman lang. Gusto niya yung pinupush na matagal na maramdaman Administration of the oaths of office.
other appointed officials. Honorable members, I state your name. Having been appointed to the position of solemnly swear that I will well and faithfully discharge the best of my ability duties represent and all others that I may hereafter hold under the Republic that I will support and defend the Constitution of the bear to faith and allegiance to the same, that will obey the laws, legal orders, and decrees promulgated by the duly constituted authorities of the Republic of the Philippines, and that impose this obligation upon myself voluntarily, without mental reservation or purpose. So help me God. Congratulations, ladies and Member ng kanyang gabinete. Balikan ko yung sinabi ni kanina dyan sa government. Sinasabi ni President Duterte na dapat hindi lamang yung mayayaman lang. Ang yumayaman. Yung mayaman. Under his governance, gusto niya maipush talaga yung inclusive Oo. growth na matagal na sinasabi ng nakaraang true. administrasyon na Excellencies, hindi nga ladies and maramdaman. Please remain seated as the President leaves Rizal. Again, may we request you to remain seated as the President leaves Rizal. Unang marching order niya sa lahat ng mga department heads, cabinet secretaries, lahat ng namumuno sa mga government agency na isimplify lahat ng mga applications na isasubmit. Para wala masyadong pila. Ease of doing business. That's yung push ni President Duterte. At nandiyan na, palabas na ng result ko si for the President Secretary Honors. Duterte. Oo, kababato ng Malacanang papunta sa Palace of Malacanang Palace Grounds para nga sa military honors. This is to welcome the new President and the right. new Chief, Commander-in-Chief. That's right. So yun nga, first order of business ni President Duterte at natiyakin na lahat ng mga government agencies i-simplify Oo. yung pagsabit ng mga requirements, all the applications. Diba? Oo. Pumunta si Sila, sa pamarangal. Mga kasama, napaabot ang ating mahal na Pangulo, kagalang-galang Rodrigo Roa Duterte, ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa parangal na ginawa natin sa kanya ngayong hapon.
Vice President Pilay sa IDA National Convention. Sabi niya, it is now the time to return the presidency to the lawyers. And congratulations, our 16th president is Sa lawyer man natin. unfortunately. So, sa mga oras na ito ay naglalakad na si President Duterte at si Red Carpet mula dyan sa Malacanang grounds. Pabalik na ito, no? Ng, Diplomatic reception. oo. Kung hindi ako nagkakamali, pupunta ito ng President's Hall Sala. Dito sa President's Hall Sala, kung saan tinanggap siya kanina ni dating Pangulo, di ba? Dating Pangulo, Benigno Aquino III. Kung saan tinanggap siya kanina doon naman gaganapin yung reception line for the members of the diplomatic corps.